Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa The Revealers. At shoutout nga pala kay Kuya Amiel at sa kanyang kasama. Alam ko ay sumamba po sila sa lokal ng Penbo kahapon. At ang news update po ngayon ay mula po sa post ng Net25 na ibinasura ng Commission on Election o COMELEC ang reklamo kaugnay ng umano'y 75 milyong donasyon sa kampanya kay Senator Rodante Marcoleta dahil hindi itinuturing na criminalize ng kasalukuyang election law ang hindi pagsisiwalat ng isang kandidato ng mga kontribusyon o donasyon sa kampanya. Yan po ay ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia. Sa madalit sabi, yung kanilang aligasyon tungkol sa 75 million, binasura. Kaya talagang talagang yung pong kaso na isinasampa sa kanya, gawa-gawa lang ho talaga yan. At kahit papagbali-balik na rin ang sitwasyon, anuman ang gawin ninyo kay Senator Marcoleta, hindi malulutas ng sitwasyon niya ang ninakaw na trilyon na budget sa flood control. Hindi po mariresolve. Ngayon, marami pong troll sa social media. Maaari nilang sabihin na hindi naman ang Pangulo ang nagsampa ng kaso kay Marcoleta, kundi si Remulla, kaya maling akusasyon na si Marcos ang gumawa ng kaso niya. Una ho, dapat maging matalino po tayo. Sino ba ang nagtalaga kay Ombudsman Remulla? Sino? Ang Pangulo. Sa madalit sabi, ang Pangulong Marcos at ang Ombudsman Remulla ay kayo na po mag-isip niyan. Alam niyo na ang ibig ko sabihin diyan. Ngayon, baka humirit pa ang mga troll sa social media na bakit niyo pinararatangan ng Pangulong Marcos na gumagawa ng mga gawa-gawang kaso para sa kanyang mga kalaban sa politika. Una ho, mga kaibigan, si Pangulong Marcos mismo ang nagsabi at nagpakilala ng kanyang totoong ugali laban sa kanyang mga kalaban sa politiko. Panoodin po natin ang sinabing yan ng Pangulo. Sabi ko, siguro, kung ako, kalabang kita sa politika, o sa whatever, for whatever, sa kalabang kita, pag binigay mo sa akin yung salin, mahahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, gagawa ako para bigyan ka ng problema. Ang Pangulong Marcos mismo nagpakilala sa totoo niyang kulay. Kaya hindi yan paratang, hindi yan akusasyon. Ang Pangulong Marcos mismo ang may ganyang ugali. Na siya naman natin nakikita ngayon na ginagamit laban dito kay Senator Marcoleta. Alam naman natin na si Senator Marcoleta ang isa sa pangunahing senador na sineseryoso na hanapin ang papanagutin sa batas ang mga sangkot sa flood control issue mula sa galamay hanggang sa pinakaulo. Pero anong ginawa ng administrasyon ngayon kay Senator Marcoleta? Pinatahimik. Kaya nga ang mamamayang Pilipino lumalabas na para mag-rally. Paano hindi magagalit ang taong bayan? Isipin po ninyo, sa bawat pangangailangan ng bawat Pilipino, kinukuhaan ng gobyerno ng taksen. Bawat magbubukid, bawat minimum wage earner, bawat OFW na nasa ibang bansa at nagtatrabaho, bawat Pilipino may buwis yan na kinukuha ng gobyerno. Pagkatapos, ang masaklap, yung palang pera ng taong bayan, ninakaw na ng mga mandarambong na politiko. Sabihin nyo nga, hindi ba't magagalit rin ang mga taong bayan kung ganyan ang kanilang malalaman? Sa ilang dekada, halos buong buhay niyang pagtatrabaho, binubuwisan ng gobyerno yan. Pagkatapos malalaman nila yung pondo, ninakaw lang ng kung sino mang tao. At alam ng bawat Pilipino, ang maaaring maging idulot ng baha kapag ito ay sumagupan
Gaya ng inyo pong nakikita sa video, napakasaklap po ng kayang gawin ng bahangyan. Kaya niyang sirain ang tahanan ng mga Pilipino, kaya niyang pahintuin ang kabuhayan ng Pilipino, ang mga magbubukid ay mawawalan ng kinabuhayan, at kung ano-ano pa. Ang masaklap pa rito, yung mga nangakong politiko ng mga matatamis na salita, nasaan? Nasaan sila? Kung magpapadala man ng tulong sa mga biktima ng sakuna, delay na, at pagkatapos, minsan, yung supot may pangalan ng politiko. Tapos ang laman ng supot, 2 kilong bigas, 2 pirasong delata, 2 pirasong noodles, 2 pirasong itlog. Napakasaklap. Pipila pa yan ng mahabang pila para lang makakuha. Isipin po ninyo, buong buhay na pagtatrabaho niya, binubuwisan ng gobyerno. At pagkatapos, yun lang, ganun lang. Hindi ba pwedeng gumawa ang gobyerno ng solusyon para nang sa ganun, yung maaaring sakuna na baha na pipinsala sa kabuhayan ng bawat Pilipino ay mabigyan na kaagad ng solusyon, magawan na kaagad ng paraan, para nang sa ganun ay hindi na sila mapahamak sa baha. Kaya nga mayroong flood control project, ang kaso yung pondo ninakaw na. Wala na. Pagkatapos yung isang tao na naghahangad malutas ang ninakaw na kabangyaman ng Pilipinas, ipakukulong, patatahimikin, gagawan ng kaso. Paano makakamit ng Pilipino ang hustisya kung ganyan ang kanilang ginagawa? Kaya bilang paalala mga kaibigan, ako po si Kuya Midan, maging matalino po tayo sa susunod na eleksyon sa 2028. Tandaan ninyong mga mukhang yan, yung mga politikong yan na ayaw buksan at pilit itinatago ang nakawan tungkol sa flood control issue. Lalong-lalo na ho yung Erwin Tulfo na sabi niya, pabayaan na lang, move on na lang. Naku, sa susunod, huwag nyo nang pauulitin niya mga kaibigan. Peace.